bata kayo. Yung kapatid mo, supposed to may kasalanan. Ganito po tayo. Hindi naman po husgado. At least, yan ang paliwanag mo. Hayaan mo si Judge ang mag-desisyon. For the meantime, you are properly identified. Your name is in the warrant of arrest. Hayaan namin ang husgado sa Bacolod. Ilonggo ba? Babarang pantratay. Nagantingin natin. San Jose. Sige. Iyan nyo ito. Ibiyahe kagad. Huwag nyo nang patagalin. Ibiyahe kagad sa aeroplano nyo na yan. Pero yung nakasakay ka na ba aeroplano? Isang beses. Kaya gagawin natin dalawa na. Teka lang, ito pang isa pa tayo. Ito yung marami akong text na nakuha sa inyo kahapon. Tinatanong ako ng media. May isa pa. Ano ba nangyari ko sa isang chairman na nagpaputok? Yan. Kamo, Sa Batundo. gusto ko naman, District 1. sinabi ko doon sa mga pulis natin, kailangan harapin ni chairman yung taong bayan. Tatanong mga taong bayan, hayaan natin siya makapagpaliwanag ng kaunti. But for the meantime, immediately, I just want to put this on record. Immediately after the incident, the leadership of Precinct 1, o Precinto 1, took action on it and arrested Barangay Chairman Rodelio U.E. Castro. Ngayon, siya naman din, para lang sa kalaman niya, tanongin niyo na rin siya mamaya, kung meron kayong gustong isyete, bala na kayo. Basta ang importante sa amin, nagpapatok, alarm scandal o illegal discharge of firearms in a situation which we don't know because we are not participants of it. But there is a discharge of firearms. Whether it is legal or illegal, it is not up for me. But to secure the general population, the presumption is may ginawang mali. Kaya, the Presinto 1 at ang SMART, yun. Gusto ko lang, kasi tinatanong niyo ako kahapon, marami nag-text sa akin dito. I will not mention na lang kung ano nangyari. Inaresto agad ng siyudad ng Maynila through MPD. Chairman, Chairman, wala ka naman baril dyan. Ay, gusto rin ni Chairman tanggalin yung face mask niya. O sige, Chairman, good for you. I'm happy for you. I don't want to, itong nasa sa iyo. O ngayon, yung mga tanong niyo sa akin kahapon, hindi ko naman masasagot. Now, to find the truth or not, it is up for the judge because cases were filed against already kay Chairman. Pero seso na siya. Pero may paliliwanag naman siya. O, ikaw nang bahala. Chairman, hindi na, ito na. Ayan. O, sige na. Si Chairman muna, hayaan natin siya, ha? Ito na yung pagkakataon mong ma-address ang publiko. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa ating butihing Mayor Isko Moreno at sa ating napakaganda talaga na nandito yung ating Vice Mayor Chispa. At sa inyo po, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na nandito at saka doon po sa mga manonood. So ipaliwanag ko lang po yung nangyari pong insidente ng nakaraang Sabado kung saan tuwing Sabado po, sa Monday po, ay nagkakaroon po kami ng clean-up drive. At dahil po may kautusan ng ating mahal na mayor ng Lungsod ng Maynila na magkanda ng clean operation, magkanda ng mga obstruction sa ating lugar, especially sa aming barangay,
So isinabay na po namin sa clean-up drive yung pag-aalis po ng mga obstruction. So alas 8 po ng umaga, nagsimula po kami sa aming barangay. So nagbigay po muna ako ng briefing sa aking mga tauhan, sa kagawad, sa tanod, kasama yung XO, at yung kasama rin po namin, yung aming mga street sweeper. So lahat po kami ay in uniform. So naka-uniform po kami. So una po namin binaybay yung yung karsada po ng Mata. So kung familiar po kayo doon. So Mata. So lahat naman po ng aming presidente doon sa Mata ay immediately nag-comply. Yung iba po, parating pa lang po kami, yung kanilang pong obstruction, like yung mga tolda, yung lamesa, ay kanila na po pinaalis. So smooth po yung aming nagawa doon sa Mata Street. And then, dumiretso po kami sa may Mayna. So sa Mayna, ganun din po, lahat po ng obstruction, ang sinisita, at yung mga naka-obstruct ng mga gamit, like lamesa, tinatanong po namin yung may-ari kung aalisin nila o kami na lang ang mag-aalis. Yung iba naman, nakikiusap sa amin na, sige, kunin nyo na. Kaya doon sa aming clearing, meron po kaming dalang kariton. Yung postcard po. So lahat po yun, tinatanggal namin, pati po yung mga halaman na naka-obstruct doon sa daanan. So smooth po, napakaganda. Hanggang sa nakarating po kami sa Lacson Street, medyo malaking kalsada. Kung saan, pagdating din po namin doon, very cooperative, yung aming mga residente, yung mga tolda, yung kanilang mga harang, lamesa, maging yung kanilang pong gamit na motorsiklo, ay kanila pong ginigilid. So very cooperative ng aming residente along Lacson Street. Then, dumiretso po kami ng Pacheco, ganun din po, dumating kami, maayos na po, at talagang siguro po, dahil sa may kautusan, yung ating putihing mayor, at nandun din kami, no, sa barangay, so sumusunod po. So hanggang sa nakarating po kami sa kalsada ng Osmeña, ganun din po, so lahat, halos pagdating nga namin, medyo konti na lamang po yung aming nasisita. So talagang sumusunod yung aming mga residente along Osmeña. Then pagdating po doon sa may Albatros Street, bumalik na po kami sa aming barangay. So para naman po makainom ng tubig yung aming mga kasama. Tapos sa payang naming almusal, pabili lang po ako ng pandesal. So pinag-almusal po yung aking mga kasama. Then after po noon, in a minute, lumabas po ulit kami at pumunta naman po kami sa gawing likuran ng aming barangay. Yun po yung Amethyst Street. Doon po sa Amethyst Street, una pong dadaanan namin, makikita na dadaanan namin, yung Opal Street. So doon sa Opal Street, so lahat ng mga lona, pinagtatanggal namin. Kasi po, Mayor, yung aming pong barangay, mga eskinita, karsada, ay pinalagyan ko po agad ng street light. Sa akin po, meron po kasi akong prevention, mga crime. Basta maliwanag ang lugar, mayroong prevention. So, pinagtatanggal ko po yung mga lona, yung mga tolda, pero, as I said, pinakausap po namin yung aming mga residente. Pinapaliwanag po sa kanila kung bakit. Then, nung matapos po kami sa Opal, balik po kami sa Amethyst Street, nagpatuloy po kami, hanggang sa nakarating po kami doon sa tapat po ng bahay. Babagitin ko na lang po yung apelido ng mga Valdez. So, alam ko kung sino man po dito yung mga nakakanood o alam ko kilalang-kilala yung pamilya Valdez. So, pagpasok pa lang namin doon sa tapat nila, meron kagad, I think, siguro pwede kong sabihin may konting resistance, kagad yung tatay, yung Ben Valdez, na kinausap ko naman siya na, tay, alisin na namin yung tolda ninyo. At ang sagot niya sa akin, bakit kami na lang lagi ang pinag-iinitan ninyo?
Actually, kung mapupunta kayo doon sa Eskinita na Amethyst Street, yung kung tapat ng bahay nila, yung buong Eskinita, nilagyan po nila ng lona. Talagang binubungan nila, as in, yung lona, yung Eskinita. Kasi nga, nandoon yung kanilang mga piso wifi na nasa labas dito. Ako po, meron po akong business. May negosyo po ako. Pagdating po sa mga nagre-negosyo namin mga residente, malambot po yung aking puso. Pagdating po. Kaya lang, sabi ko nga, meron tayong sinusunod pa rin. Ng patakaran. Kaya kailangan din po tayong sumunod. So, ganun po, yung pag-usap namin ng tatay, yung Ben Ramos, na bakit lagi nyo na lang kami pinag-iinitan? Tapos tinanggal nyo yung street light namin dito. Ang paliwanag sa kanya, ay yung pong street light dito ay nagdiyab. Doon po sa tapat ninyo nagdiyab po. Nasunog po yung wire. Kaya pinatanggal ko po. At hindi ko na po alam kung bakit po nagdiyab yung street light, yung wiring po. Ang style po ng aming street light sa mga Eskinita, 2 linya po ng wire parallel, and then bawat po, may sakit yung ilaw. No? So, nagdiyab po yun, yung wiring na po na yun. Kaya pinatanggal ko po. Kaya pinaliwanag ko naman po sa kanya. At nandurong po yung misis ni Ben, at nandurong po yung anak niya na si Hazel, yung nag-upload po ng video. At yung mismong Hazel po na yun, ang nagsabi na, sige, tanggalin nyo na yan, tanggalin nyo na. Ganun po. Kaya ako po, inutusan ko na po yung aking mga kasama, yung aking mga tanod, may dala rin po kaming hagdan, pinatanggal ko na po. So wala namang pong resistance na nangyari doon, wala namang pong kaguluhan, kaya ako po ay nagpatuloy doon sa Amethyst Street. Pinausap ko na po yung mga residente namin na mga susunod na merong obstruction. Katulad po nung natapat ako sa bahay ni Paginto, meron siyang isang lamesa, pinausap ko, sabi ko, anong gagawin natin dito sa lamesa mo, naka-obstruct, sabi niya sa akin, Chairman, kunin nyo na lang po, hindi ko na gagamitin yan. Okay, sige. Maya-maya po, medyo malayo na po ako ng konti doon sa mga Valdez, sa bahay. Tinawag po ako ng isang kagawad. I think si Kagawad Bayan. Kasi hindi ko naman nakita yung pagtawag niya sa akin. Hindi ko narinig. Ang nakarinig yung isa naming residente, na sabi, tinatawag ka ni Kagawad. So, bumalik po ako doon sa pinagalingan ko doon sa mga Valdez. Then pagdating po doon, Antimano, pagdating ko, yung aking tanod na driver ko rin po, tumakbo sa likuran ko. Tumakbo. Sinusugod na po nung mag-ama. At ang ginawa ko po, hinarangan ko po. Umawat po ako. At ang naitulak ko po ay yung isa kong tanod na may hawak ng hagdan. Naitulak ko po yun papunta doon kay Alvin. So para maintindihan nyo lang po, no? Ang itsura po ng Alvin, ang trabaho niya po ay bakit sa'yo. Malaking tao po siya. Malaki po. At kasama niya po yung tatay niya na pag-awat ko po, kasama na po akong minura. At hinablog po ako nung Alvin. At hindi ko po napansin, nasa presinto po ako, na kalmot niya po ako. No, doon sa paghawak ko, pagtulak ko doon sa aking tanod. Para itulak yung tanod ko papunta sa kanila. Hinablog niya po ako at ang sinasabi niya, Piti, lagi na lang kami ang pinag-iinitan niyo. Lagi na lang. Tapos direct siya, sinusugod niya, ako na, hindi na yung tanod ko na nasa likuran ko. So ito po yung buong kwento, no? Para po sa kalaman po ng lahat. Ang ginawa ko po at that time, dahil po ang pagitan namin ay isang layo lamang po. Ang ginawa ko po, may dala po akong firearms na lisensyado with permit to carry o PTC4. No? So ang ginawa ko po, binunod ko po yung aking firearms at hindi po yung firearms po hindi po nakakasama. Unload po siya, hindi po nakaload. Pero dahil po, ang bilis ng pangyayari, sinugod ako, ang ginawa ko, doon mismo sa
pinuto ko agad sa lapag. Para ang nasa isip ko po noon, Mayor Ray, umatras sila, mag-ama. Pero sa isang putok, hindi po. Hindi ko alam kung ano nasa isip nila na, hindi ako tutuloy, hindi kami tutuluyan ito. Kaya, mabilis po, isang putok, then, sugod, tutok ulit ako ng isa sa lapag, puro lapag po, puro lapag. Wala po akong tinutukan, wala po. Puro lapag. Nakatatlong putok po ako, puro lapag. At para po sa kalaman ng lahat, ang ginagamit ko pong bala ay yung hollow point. Alam niyo po, isa sa karakteristik ng hollow point, yung pag tumama sa isang matigas na bagay, hindi po ito basta-basta tumatalsik. Kumakapit po ito. So, isa po yun sa karakteristik. So, doon lang po ako. At pagkatapos po ng tatlong putok na yun, patuloy po yung kanilang pagsugod. At meron po akong isang residente, Mayor, babae po. Hindi ko maano yung mukha niya. Sobrang nervous nga na hindi ko alam kung umiiyak. Chairman, hinatak ako sa damit. Chairman, di tayo. Kukuyugin ka ng mga yan. Kukuyugin ka, hinatak po ako. Hanggang sa makarating po kami sa iskinita ng 4th Street. And then, hinatak nila ako sa Rodriguez Street hanggang sa makarating kami ng barangay. At pagdating po doon sa barangay, ginawa ng sekretary ko, binigyan agad ako ng tubig na malamig. Pinainom ako. At ang instruction ko sa aking sekretary, tumawag kaagad ng pulis. Dahil alam ko na po yung susunod na mangyayari. So, muli po, ako yung nagpapasalamat sa ating butihing Mayor, Isko Moreno, at sa ating vice na nabigyan po ako ng pagkakataong magpaliwanag sa inyo. Although, ang pangyayaring ito ay nasa korte na po. So, muli po, maraming salamat po sa inyo. At hindi ko po intended na manakit ng tao kailanman po. Wala po ako sa ganung posisyon. Thank you, Chairman. And I hope you're happy to explain your side so that later on, kung ano yung mga kontra-akusasyon, di ba? I hope magkabati-bati kayong magkakabarangay at pagka humupa ng tubig, nilinaw na rin. Gagang umaang na sana ang mga damdamin ng bawat isa because at the end of the day, kailangan natin maglinis ng Maynila. Kailangan natin mag-ayos. Kung tayo ay gusto natin mamaliwalas, city, barangay, at community, kailangan makiisa. Mas maganda talaga pagka may kusa. But that's why you were called here because so many questions thrown to me. At least ikaw na mismo na sumagot. O ngayon, kung meron kayong gustong katanungan, handa ka bang sumagot sa mga ayaw ko nang pipilitin. Basta importante kung feeling mo na di kayo na pagkakaitan ng kapaliwanagan dahil sa mga kwentong kung sino-sino, this is the time. Welcome to Bulwagan ng Maynila. Ito ang Bulwagan. Pat. Usaping tuli. Tuli. Okay, Chairman. Kita ka na sa gilid. Kaya ka muna, Chairman. Medyo mainit ka pa eh. Mainit. Kalma muna, kalma. Yung hollow point niya, mas malagay yata yung PCP. Sir, yung bang clinic nila, kwento mo nga, ano bang kwento na clinic na nag-ooperate ba o talagang nagpuntahan yung bilang lugar mo? Alisin, matagal na po hindi nag-ooperate yun. Matagal na po hindi nag-ooperate yung clinic na yun. Almost 10 years na. No? Ano reason ng Lying in po, lying in. Opo. So hindi nag-offer lang po ng may nag-tawag. May nag-offer lang po kasing kapitbahay na gusto nilang magpatulip. Ngayon, sabi ko, sige, schedule natin.
Ngayon, ginawa ko po yung dalawa. Tapos yung kaibigan po ng victim, ano yan, kailangan daw matuli. Sabi ko, antayin natin. Sabi ko, matagal naman, wag na lang. Sabi ko. Actually po, wala na akong kagustuhan na mangyari ito. Unang-una, wala po sa batas na hindi pwedeng magtuli ang midwife at nurse. Midwife kayo? Opo. Wala na po. At kasi sa skin lang naman po yun, dinudurog yung anesthesia. Ngayon wala naman po akong gustuhan na mangyari ito. Kasi sa skin lang po yun. Tapos, yun nga. Pagdating na pinadala ko kaagad sa hospital, pero panay tingin ng tingin yung bata. Siguro ninervyos. Panay po ang tingin nila eh. Wala nang malay nung kinakuha sa hospital. Hindi po, nag-ano po siya, na sisisure po. Sisyo pala. Opo, napadala ko pa po sa Tondo General. Sa Pangilang, dati naman kayo nagtuli? Hindi po, dati na po, noon pa po yun. Noon pa. Kasi sa mga barangay na, ay sa mga mga mission, minsan natawag po kami. Kaya, ginawa po kami. Wala na akong may kagustuhan na mangyari ito. Kasi first time po na nangyari ito. Kaya pasensya na po sa magulang ng namatayan. Hindi ko po sabi siya itong nangyayari sa inyo. At wala po talagang gano'n na nagtuli lang may namatay. First time po yan. Wala na po yung mag-i-istorya. Last 2 questions na may gagawin ko si Boss. Last 2 questions. Mayor, Ariston, good morning. Mayor, si Chairman Takunis po yung umamin sa kanyang gano'n. Base sa kanyang kwento, we have to get the side of Valdez family. Yes. Ang may medyo sika, base sa kwento niya, at may obstruction po. Sa kanya, na-recognize naman po niya kanyang kamalian and there was a legal discharge. Ano po yung direktiba sa mundo? Siyempre, malinaw, nililinisin ng Manila. Pero kung may mga ganitong presidente, alam mo yung sagapan sa iyong order. What's your order then? Katulad ng nabanggit ko kanina, na kailangan makipagtulungan din ang taong bayan, ang komunidad. While we wanted everything na maging maayos at ang may request yung taong bayan, sometimes we have to pay also the price of discipline. Na kapag nagpupusa tayo nagdidisiplina, maiiwasan natin yung alingas-ngas ba, yung pagtatalo, ayun, baka may pumutok. Hindi maiiwasan natin yung pagtatalo, tama ka naman. Kaya tayo nananawagan, katulad halimbawa, and I'm gonna tell you, this is happening right now in the likes of Onyx. Nagre-reklamo yung mga taga San Andres, hindi madaanan. Pero sa totoo, only to find out, kasalanan ng gobyerno ng Maynila na hinayaan sila ro 3 buwan, hindi na madaanan ng taong bayan. So, kanina, usap ko nga, sabi ko, kailangan na ibalik sa taong bayan yung pagsada. And I think, ayan si Chairman, dito close siya. But I have to state black and white. Walang gray area. My assumption is, based on the directive of the city government and executive orders that we did to clean up the drainage, the escalitas, the roads of all structures that will impede yung lakaran ng tao, sakyan, malamang tinupad ni Chairman yung kanyang tungkulin. Na buti na lang, kung meron mang buti kasi hindi naman ako ang husgado, marunong magpasensya doon. Kasi in an altercation, and especially
inama. Minsan umiiral sa iyo yung survival instinct eh. Pero pagka ganun man, hindi man ako espesyalista sa ganyan. Ang buti na lang, walang nasaktan. Para nga maiwasan ulitin ko, makiisa po tayo sa pamahalaan. Kahit ano pang uri ng politika nila. Kasi umaasa ang tao na maging maayos. Iskinita man, kanal man, boulevard man, o kalihon. It has to be given back to the people. May iwasan na lang. Kasi talaga may pagsasayos. At siyempre, mahirap talaga magsayos pagka nasanay na tayong magulo. Pero may awa ang Diyos. Buti nga ito, sa totoo lang. Kaya, tinatakpan ko mukha niya. O siya, umarap sa inyo para magpaliwanag. Tama ka naman na yung si Valdez, pamilya Valdez, makapagpaliwanag din. I think meron na silang charge, counter-charge before the court. And ang hiling ko na lang, total wala naman nagkasakitan, sana yung magkakapit-bahay, magbigayan at mag-unawahan. Hopefully, they'll end up together peacefully. Kasi at the end of the day, magpapangita pa rin sila sa iskinita. Magpapakita pa rin yan araw-araw. So let's just live in harmonious way. And try to increase our patience. Basta tuloy-tuloy lang. Boss, paano to? Yun na nga, nag-uumpisa pa lang po ang paglilinis. I hate to say this, pero minsan meron talaga tayong mga kababayan na pasaway. So, ano ba ang ultimatum sa kanila? Darating ba sa point na magpapala nila sila ng reklamo? Should they really resist sa inyong mga clearing operation? Basta we are into cleaning up the streets. No matter what will be yung mga future incident. Roads, alleys, and boulevards are beyond the commerce of men. We have to give it back to the people. No person and corporation, individuals, and politicians can appropriate for themselves these public roads. Maliwanag naman yun. We will continue. Sometimes, natutuwa naman ako sa iba. Sinusurrender na nila yung mga obstruction nila. Yung iba naman, nasunod. Hindi siya perfecto. Tingnan ninyo, sabi ko, di ba? Non-negotiable, Carriedo. Non-negotiable, Blooming Tree, Soler, Recto, Juan Luna, Linaw, Pedro Hill, Paura, Beto Cruz. May mga areas of concern kasi na mga non-negotiable. When we say negotiable, like in the likes of yung Plaza Miranda, bawal. Pero yung mga gilid-gilid, perpendicular road, pinipilit ko namang unawain yung mga naghahanap buhay natin. Pero hindi po pwede sila ang masusunod. Kailangan may gobyerno pa. Sabihin, pag itinagda mo hanggang dito, hanggang tolits lang. Kasi para makadaan naman yung tao. At pag may aberya, mayroong darating na mga re-respond. So, generally, it will continue. We will not stop until maliwalas na ang rin. Next. Last question. Jemba. Tibay nito. I love you, Jemba. Kung Ano kayo? Alam ko nyo, Chairman, ang tanong ko para sa inyo. Ako po, from 1988, nag-governor ng City of Manila. Hindi ako nag-absent kahit sa umamin na. At yung pong salay sa inyo na maganda. Dahil naliwanag nyo, sinusunod naman nyo ang yung tukulin. Tama. Ang tanong ko po, nung bago umalis si Mayor Isko Moreno, yung una, nalinis na po yun. Malinis yun ang kanyang pagkupo. Nung umalis po siya, unti-unting dumami. Ang tanong ko po,
kumikita ba ang chairman dun sa pagdami ng mga lamesa sa bangketa? Madaling salita ko, may edit pati ba? Yes. Parang may alam ka rin may kilala ko niya sa District 2 saka sa District 3. Patong yung chairman saka basta politiko. Anyway, chairman. Opo. Sa totoo lang po, kaya po na nabanggit ko sa inyo kanina, ang puso ko po ay nagturoon sa mga, sabihin natin kasi negosyante rin po ako. So meron po akong sariling pinagkakakitaan. Para po doon sa hindi po nakakakilala sa akin ng lubos, 1994 po, gumraduate po ako sa Don Bosco Technical School. Isa pong sa vocational course po ako. Sa auto diesel mechanic course. Pangarap ko rin yun kasi nung araw sa Don Bosco, pag graduate ka, pwede kang magtrabaho sa Nadalos. O sige, continue. Apo. So, hindi ko po sinasabing ako'y mabait na tao. Siguro yung mga nakakilala na lang, yun na lang magpapatunay. So, after po noong 1994, na ako po ay graduate sa Don Bosco, kinuha po nila akong magturo. So, naging instructor po ako sa auto diesel mechanic. At magmula po 1994 hanggang 2003, so, nagturo po ako. Then, 2003, tinapos ko po yung taon na yun. 2004, nagnegosyo na po ako ng motorcycle mechanic. So, sanay po akong kumita ng perang pinaghirapan po. Pero, Chairman, so ibig sabihin, wala si Edith Pati sa'yo? Ay, wala po. Ayun. Wala po. Gusto malaman ni... Apo. Apo, wala po. Okay na yun. Doris, last question. Pakisuyo mo. Hindi, iba tong tanong ko. Yung ginibang barangay mo. Oh, yes. May pananagutan ba o kakasunan ba natin yung mga... Iniimbestigahan. But first things first, we wanted to give back the ease of pedestrian for our students in Arellano and the teachers and the community. Next will be, we are now looking at the historic site. Gusto lang ang song. A historic site. Plaza del Piero, na baboy din ng congressman. So the point is, hindi ko malaman kung paano nila nagagawa to ng walang building permit. Meron pa isa doon sa Quiapo area. Easement, ginawang multipurpose hall na naman ng barangay. Pondo rin ng congressman. 43 million yata yun. Easement. Pinag-inspection namin ngayon. In fact, pina-check ko nga kung may building permit din. Dahil pag wala, they have to stop. Kasi easement yun eh. Ilog yung katabi. Kaya, tingnan mo, ayan, katulad ng tanong mo, totoo, kung lilinisin natin yung mga iskinita, mga kalihon, kaya lumalakas ang loob ng taong bayan ng iilang individual na gawin yung gusto nilang gawin. Bakit? Nakikita sa mga congressman eh. Politiko rin ang numero unong violator eh. Politiko rin ang may gawa eh. So, ang katwiran ng utaw, bakit pag congressman pwede, pag kami hindi? O halimbawa, tanungin si chairman. Halimbawa lang, tanungin si chairman. Chairman, bakit itong maliit na pwesto ko nasa kalsada? Movable naman. Halimbawa, tinanong lang siya. Marunong yung nagtanong. Itong pwesto ko, movable naman. Kaya naman alisin. Bakit yung pinatayo ng congressman sa bangketa hindi magiba? Ano naman mukha naman ng iharap namin bilang gobyerno at ni chairman? Pare-pareho kami walang mukha. Kaya totoo, lahat yun na pinaiimbestigahan natin. Kasi sayang ang pera eh. May nag-comment na eh.
Sana ibinila lang daw ng franchise ng Jollibee kasi mahal ang pagtatayo ng Jollibee yung barangay hall. Tita to. Marisol, sorry. Yung tanong niya tama eh. Will we continue about these things? I think we should start from ourselves, no? Kami mismo. I think maging takdang aral yan sa mga congressman ng Maynila. That goes to everyone. We cannot continue doing this kasi sisingilin tayo ng taong bayan eh. Bakit kung ikaw congressman, pwede ka? Pag kami hindi. Ikaw pwede ka maggawa ng obstruction dahil congressman ka. Yan ang dapat na iniimbestigahan sa Quadcom ba yun? Hindi, totoo. Kaya kita mo, eto na eh. Sabi ko sa inyo, hindi ako malapit dyan. Sa totoo lang. Pero kita mo, siya naging biktima ng sirkumstansya. Yung pamilya Valdez, biktima rin ng sirkumstansya. Both of them are victim of circumstances. Whoever abused, I'll let the court decide on the matter. But the thing is, kaya umaabot sa ganyang problema. Kasi tayo mismo nakikita. Bangketa, tatayuan mo ng barangay hall. Easement, tatayuan mo ng barangay hall. Multipurpose. Gusto nyo malaman ano yung area? I challenge all of you. I challenge all of you here. Go to Plaza del Piero in Gagalangin, Tondo. Makikita nyo pa yung notification doon ng national government. Ginawang cockpit arena. May palit. Ang itsura. Hindi ko sinabi sabungan. Pero mukhang sabungan. Para makagawa ng barangay hall sa gitna na pinakikinabangan ng mga matatanda doon. Saka historical site yun eh. Hindi mo basta nagagalaw yun. Pero dahil nga marami siga sa Maynila, lahat gusto maging mayor. Ang tinakbo, congressman. Pero ugaling mayor. Gusto pala, ganun pala mangyari. Hindi po pwedeng ganun. Ako po yung nakikisuyo. Hindi po pwedeng ganun. We have to put orders. Ayaw ko ng ganitong insidente. Kasi marami pa to. And for purposes of numbers, I'm going to deal with 896 barangays. Check. About 10,000 barangay official and about 20,000 tannage. Our multiplier. I hope today it addresses your question with regard to the incident with Chairman Yu. At ang pangarap ko na lang, sana magkapati-pati na sila sa barangayan. Wala naman nagkasakitan. Pride lang yan. Iprito nyo na lang yan. Fried chicken. Okay na po tayo. Okay, so Anong gagawin po sa mga siga? Pwede naman silang lumaban. Wala naman problema eh. Kita ninyo, ang payo ko sa MPD, hanggat kaya nyong kunin ng buhay, kunin natin ng buhay. Bakit? Hindi tayo para ang umusga sa kanila. Hayaan natin ang musgado. Basta ang trabaho natin, we keep the peace and order situation of the city. Yan ang trabaho natin. Ngayon, halimbawa, gusto nilang balbunin yung dibdib nila, feeling macho sila, call naman kami. Ano lang, okay lang. Kaya nga ako nagkakape. Para nervousin ako. Hindi, totoo. Kidding aside. I'm just trying to be light with the situation. But it's a serious matter. Chaos will continue to be there if we are not going to put things in right perspective. Basta we, Chichi and I, the Sangguniang Panglungsod, and the entire Manila administration today, we are up for the challenge to keep Manila
clean, orderly. That is our job. That is our promise to the people of Manila. Now, sometimes we are going to face stumbling blocks. But we are up for the challenge. Call lang kami if they want to. But, don't get me wrong. Halimbawa naman, nagtino yung congressman, nawala na yung yabang sa katawan, o pang-abuso, gusto makipagtulungan sa administrasyon, call din kami. Thank you very much. Thank you very much. Bakit? Magbe-benepisyo yung mga kadistrito namin. So this is not politics, this is about governance. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. And that, paulit-ulit ko sinasabi, and I hope they know how to read between the lines. In our own little way, Chichena, we will fulfill our obligation, our mandate to the people. Generally, it may not be perfect, it's going to be turbulent, it's going to be challenging, but dinesisyon na namin dalawa to eh. Ginusto namin to eh. O may awa naman ng Diyos. May awa naman ng Diyos. Makakaraos natin. So, for today, that's it. If you don't have any more, magdedehetsyo na ako. Thank you guys. Thank you very much sa inyo.